Alam mo ba na maaari ka maka-unlimited na Savage gamit ang hero na si Cyclops kung sasamahan mo ng new item na Sky Piercer plus new item na Wishing Lantern at new emblem na Temporal Rain. Dahil sa unique passive ng item na Sky Piercer kung saan after mo mag-deal ng damage sa enemy hero, mai-execute ang hero kung ang HP nito ay lower than 6%, magkakaroon nito ng 10 stacks ng life gain bawat kill, ngunit mababawasan ang 30% ng stacks kung ikaw ay mamamatay. Bawat stack ng life gain increases the HP threshold of the execute effect by 0.1%, at aabot ang stacks nito hanggang 60, mas mapapadali na lamang sa'yo makapag-execute ng mga kalaban. Samahan mo pa ng unique passive ng item na Wishing Lantern kung saan sa bawat 800 magic damage dealt mo sa enemy hero, magsasummon ito ng Butterfly Goddess na aatake sa kalaban deal magic damage equal sa 10% ng kanilang current HP, hindi ka na ngayon mahihirapan mock-up ang takedown ng mga tanky na heroes. Ang gagawin mo na lang ngayon ay mag-build ng Magic Boots at Enchanted Talisman at magkakaroon ka na ng a total of 40% cooldown reduction at sasabay pa dito ang passive ni Cyclops na Starlit Hourglass kung saan each time natatama ang skills ni Cyclops sa mga kalaban, lahat ng cooldown ng skills nito ay may mababawasan ng 0.5 seconds. Ang last two items naman ay Genius Wand para sa Magic Penetration, Burst Damage at dagdag na movement speed. Revamped na Glowing Wand na ngayon ay may kasama ng Life Gain kung saan mababawasan nito ang shield at HP regen ng mga kalaban kapag ikaw ay nag-deal ng damage sa mga ito. Bukod dito, may kasama rin ito na Burning Effect na maaari mock-up ang secure ng kill. Maaari mo rin gamitin ang Winter Crown kung sobrang taas ng crowd control o burst damage ng mga kalaban mo. Pag-usapan naman natin ang kanyang mga skills. Ang first skill nga pala nito na Stardust Shock ay magkakast si Cyclops ng dalawang Stardust Discs patungo sa kanyang target direction. Bawat isa ay magdideal ng 400 plus 234 na magic damage sa mga kalaban na nasa path nito. Para sa kanyang second skill naman na Plains Attack ay magpapalabas ito ng Starlit Spheres na papalibot sa kanya at makakatanggap ito ng 50% na movement na mga DBK over 2 seconds. Ang mga spheres ay automatically at ipaprioritize na atakihin ng mga enemy heroes na malapit sa kanya, exploding on collision at magdideal ng 200 plus 15 na magic damage sa mga ito. Ang mga kalaban na matatamaan ng multiple na spheres ay makakatanggap ng bawas na damage after ng first hit. Ang kanyang ultimate naman ay gagawa ito ng planetary sphere papunta sa kanyang target at mai-immobilize dito sa loob ng 1 hanggang 2 seconds, depende pa ito sa distansya ng target mo. Gamitin mo ang basic common emblem para sa hybrid region, may kasama rin ito na adaptive attack at 275 HP. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Festival of Blood na may 6% spell vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stacks. At Temporal Rain kung saan ang next ultimate cast mo ay madi-decrease ang other active skills remaining cooldown by 1.5 times within 4 seconds, maaari lamang ito gumana sa mga heroes. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko'y hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.